Magandang hapon po sa bawat isa. At ito ang pangalawa nating pagsamba sa hapon. At natutuwa po ako dahil natuloy na rin itong ihinanda kong sermon pa nung nakaraan pa, no, na hindi natuloy-tuloy. Pero salamat sa Panginoon dahil kahit papano ay nakapaghanda rin tayo sa mga at natapos po natin ito, no? So ang binasa po ay nasa Matthew 22 verses 15 to 22. At ang sabi po sa ang ito pong pag-aaralan natin ay tungkol sa komprontasyon ng Panginoon dito sa mga Pariseo at mga Herodiano, no? Naalaala ko yung nung hinuli si Duterte, no? At yung sinabi ni yung sinabi ni General Torre kay Miguel Dia, sabi niya, yung Miranda warning, no? Ikaw ay inaaresto sa salang ganito, no? At ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ngayon, pag nakikinig naman tayo ng mga hearing doon sa Kongreso, pag merong tinatanong, no, at ayaw sumagot ng ayaw niyang sabihin kung ano talaga yung gusto niyang isagot, sinasabi niya, I invoke my right to self-incrimination. Di ba? Meaning, meron siyang karapatang tanggihan na sagutin yung mga tanong na baka yung ibibigay niyang mga impormasyon mag-incriminate sa kanya o magsangkot sa kanya, maging magamit sa kanya para sa kasong kriminal, no? So ibig sabihin, mahirap magsalita kasi baka doon sa sasabihin mo magamit pa sa iyon. May kasabihan nga tayo sa Tagalog na yung isda ay nahuhuli sa bibig, no? At ito yung ginawa ng mga Pariseo sa ating Panginoon tungkol sa issue ng tax. Sabi rito sa verse 17, sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo? Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? At ang sagot ng Panginoon ay isa sa mga famous na mga verse sa Bible, yung most quoted verse in the Bible. Ang sagot niya, kaya't ibigay nyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At alam na alam po ito ng mga taong gobyerno at kahit yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, alam to dahil ito yung ginagamit pagka gusto nilang magbayad ng buwis. Ngayon yung phrase na give to Caesar what is Caesar's ay makikita rin po natin sa Mark chapter 12 verse 17 at sa Luke chapter 20, no? Kasi siya ay isang famous na biblical statement na dito ay kinikilala ng ating Panginoon ang legitimacy ng secular authority, ng gobyerno, no? Na sila ay mayroong karapatang mangolekta ng buwis at tayo naman ay obligasyon natin na ibigay sa kanila yung nararapat tulad nga ng pagbabayad ng buwis. Kaya itong salitang give to Caesar what is Caesar's ay ini-interpret ito na tayo ay magbigay ng respeto at sundin natin yung civil authorities. At siyempre, ang pinaka-ultimate na pagsunod ay doon sa authority mismo ng Diyos. Pag pinag-usapan kasi ang taxes, ito yung sinasabing lifeblood ng state. Napakaraming klase ng
tax. Meron tayong tinatawag na income tax, di ba? Na ito ay ibinabayad natin, binibigay natin sa gobyerno mula sa ating mga sweldo. Meron din tayong tinatawag na estate tax. Merong value added tax na pag bumibili tayo ng kung ano-anong mga produkto, mga pagkain, kasama na ron yung tax na kuminsan ipinapataw pa doon sa mga consumers yung tax, no? Na ibibigay sana nung nagbebenta nung paninda. Meron din tayong excise tax na ginagamit ito sa mga produksyon ng mga sa produksyon o sa pagbebenta ng kung ano-anong mga commodity. Kasi bawat gumagawa ng mga produkto at mga nagbebenta nito ay katungkulan nilang magbigay din ng karampatang buwis mula roon sa kanilang mga kinita. Meron din tayong tinatawag na franchise tax o amusement tax, withholding tax, barangay tax, etc. No? Kasama na rin dyan yung pagka tayo dumadaan doon sa mga toll gate. Kasi ginagamit natin yung kanilang mga kalsada, yung mga tulay para makadaan tayo doon, di ba? At ginagamit na rin ito para ma-maintain yung mga kalsada, mga tulay. So ang tax ay ginagamit at kinukuha sa atin para sa pagbibigay ng sweldo doon sa mga kawani ng gobyerno, pagtatayo ng iba't ibang mga infrastruktura at ginagamit din sa iba't ibang mga proyekto ng gobyerno para tuloy-tuloy ang operasyon ng gobyerno. At dito sa binabasa natin, itong mga taga-Roma na sumakop dito sa Judea, naging colony nila yung Judea, ay nag-impose din sila ng tax doon. At halos karamihan ng nakokolekta nilang tax ay napupunta doon sa sa operasyon ng mga sundalo. Kasi kailangan ni Caesar ang maraming mga sundalo, no? So yung tanong ng Pariseo ay lehitimong tanong, matuwid bagang magbuwis kay Caesar o hindi? Kasi yung tanong na yon matagal na palang issue yon doon sa Israel. Bago pa nila itanong kay Jesus. Pero ano ba talaga ang dahilan kung bakit itinanong ng mga Pariseo itong tanong na to? At sa dami ng pwedeng itanong, tungkol sa tax pa ang ginamit nila para hulihin lang yung ating Panginoon sa kanyang pananalita, no? At pag sinabi nating hulihin ng Panginoon sa kanyang pananalita, baka may masabi yung Panginoon na laban doon sa kanila at may maipaparatang sila doon sa ating Panginoon. So ano yung ang tanong, matuwid bagang bumuwis kay Caesar o hindi? At ano yung connection nito sa pagbibigay natin ng tinatawag nating honor o paggalang sa Diyos? So ang title po ng ating pinag-uusapan ay Honoring God, no? At tayo po muna ay sandaling manalangin bago po tayo magpatuloy. Hayaan mo, Diyos, na ikaw ay i-honor namin sa mga sandaling ito, sa mga salita mong aming pagbubulayan. At salamat po, Panginoon, sa patuloy mong paggabay sa amin. Patnubayan mo po kami, Panginoon, sa mga salitang aming marinig. Bigyan mo kami ng kalakasan ng pananampalataya at hayaan mong ikaw, Panginoon, ay aming maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. So, pag sinabi nating honor o honoring God, ito'y pagkilala natin, no? Pagkilala natin at pagpapasakop doon sa tinatawag nating authority ng Diyos. Yung pag-obey natin sa kanyang mga kautusan. Sabi doon sa chapter 14 ng John, sa verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos at kasama ron yung ating pag-submit sa Kanya. At pag-submit natin
sa gobyernong kanyang inilagay. Kasi nung mga panahon kasi na yon, kung bakit gusto nilang hulihin ang ating Panginoon sa kanyang pananalita, kasi maraming galit talaga kay Jesus Christ, no? Lalo na yung mga Pariseo. Ganon din yung mga punong saserdote. Nangyari kasi yan nung itinumba ni Jesus Christ yung mga tables doon sa templo, nang wala man lang pahintulot doon sa mga siguro doon sa mga Pariseo, no, sa mga pinunong saserdote. Kasi ginawa nilang pamilihan yung bahay ng kanyang ama, ng ama ng ating Panginoon, no? At tinaob niya yon. Hindi lang yon, naiinggit sila kay Jesus pag marami ng mga sumusunod sa kanya. Pag naniniwala sa kanyang mga aral, at nakikita nila na parang mas may authority yung ating Panginoon sa kanyang pangangaral. At nakikita ng mga Pariseo at mga Hudyo yun. Tinutulig ng Panginoon ng mali nilang mga paniniwala. Halimbawa, yung paniniwala nila sa mabubuting gawa. No? Tinutulig ng Panginoon yan. Kasi hindi nakukuha sa pamamagitan ng mabubuting gawa ang kaligtasan. Isa pa sa mga ikinagagalit nila sa ating Panginoon, pagka ang Panginoon ay nagpapagaling sa araw ng Sabat. Galit na galit sila diyan, di ba? Napakahigpit nila doon sa kautosang Sabat, na kahit magluto ka, pinagbabawal nila, magsindi ka ng apoy, no? At kung ano-ano pang mga gawa, na kahit yung bubuhatin na lang yung banig nung may sakit sa araw ng Sabat, bawal pa. At ang isa sa mga kinagagalit nila, pag nagsasalita yung Panginoon ng mga parables, alam nilang sila yung pinatatamaan ng ating Panginoon sa mga parables na binabanggit niya. No? Kaya dito sa verse 15, sabi nito, nang magkagayoy nagsialis sa mga Pariseo at nangagsanggunian sila kung paano kayang mahuhuli nila siya sa kanyang pananalita. Ugali yan ng mga Pariseo, no? At hindi lang mga Pariseo yung kanilang sinasama sa kanilang pagbulong-bulungan, yung mga pagbabalak nila sa ating Panginoon. Marami ring iba, no? Kaya ginagawa nila yun dahil gusto nilang makabuo ng isang plano, na isang planong maganda para makatiyak sila na mahulingan nila si Jesus sa kanyang pananalita. Ngayon, anong kinalaman ng buwis dito? At yun ang kanilang tinanong, bakit isinama pa nila yung mga Herodiano, no? Sabi sa verse 16, at sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano. Yung nga unang nakipag-usap kay Jesus, nung nagsanggunian sila, nagpadala sila ng kanilang mga alagad para yun ang kumausap kay Jesus Christ. Ganon din yung mga Herodiano. Now, itong mga Herodiano, ito yung mga taong mga Hudyo rin na kumakampi dito sa mga Romano. Okay? At itong mga Herodiano at mga Pariseo, napakarami nilang mga bagay na hindi nila mapagkasunduan. Pero pagdating dito sa issue na ito, nahuhulihin yung ating Panginoon, nagkasundo sila, no? Ngayon, para mas maintindihan natin yung tungkol sa issue na to, magbibigay lang po ako ng konting background, no? Kasi noong panahon na na-colonize ng Roman Empire ang Judea at naging Roman province, itong si Judas of Galilee, no? Makikita natin yan doon sa Acts nung dinakip itong si Pablo, no? At ito'y binabanggit ni Gamaliel, itong si Judas na taga Galilea. Itong si Judas of Galilee ay isa siyang Jewish leader na kumontra noon sa census na isinagawa ng Roman governor ng Syria na si Quirinius.
nag-ano siya ng census, pinasensus niya yung buong Judea dahil sa purpose na sila ay patawan ng tax. Okay? At yung tax na yon ay mapupunta doon sa kanyang kabangyaman, gagamitin niya yon sa pagtatayo ng paggawa ng mga aqueducts at doon nga yung mga sundalo, no? Ngayon, itong si Judas ay in-encourage niya yung mga na huwag magrehistro. Yung mga kababayan niya, ng mga Hudyo, na huwag kayo magrehistro. Kasi nga, may paniniwala si Judas na ang Diyos lang ang pwedeng mag-rule sa Israel. At sino mang mga earthly ruler, lalo na yung mga pagano, tulad ng emperor, ay illegitimate. Saka yung isa pa, itong mga Roman soldiers na sumakop sa kanila, ito yung mga taong nagpahirap sa kanila. Okay? Kaya, itong si Judas na taga Galilee, ay gusto niyang ma-restore yung Jewish sovereignty at mapaalis yung mga Romanong sumakop sa kanila. Kaya itong si Judas of Galilee ay isa sa mga nag-lead ng tinatawag na yung pagkakaroon ng mga tinatawag na zealot doon, no? Kaya maalala natin mayroong tinatawag na Peter the Zealot, di ba? Sa bukyata ni Matthew. Ngayon, ito namang mga itong mga Pariseo naman, ito yung mga napaka-relihiyosong group. Hindi sila political kundi mga relihiyosong group. Alam natin sila ay istrikto sa kautusan at balak nilang itayo yung kaharian ni David para maibalik yung Davidic dynasty. Kasi pag pinag-usapan natin itong Matthew, no? Ang pinapaliwanag lagi ni Matthew ay yung paghahari, yung pagiging hari ng ating Panginoon. So istrikto sila sa batas. So lahat ng mga Pariseo at mga Hudyo ay merong malaking pagtanggi talaga sa pagbabayad ng buwis. Kasi nga ayaw nilang ito ay tanda ng para bang nagpapasakop na sila doon sa Roma at ayaw nila yun. Kaya ang gusto lang nila, sila ay pamunuan ng mga relihiyosong katulad nila at ayaw nilang magpasakop doon sa mga paganong mananakop. So dahil doon, naging issue yung tax doon. Kung dapat ba silang magbigay ng buwis kay Cesar o hindi. Kasi nagdidebate itong mga Herodiano at mga Pariseo tungkol diyan, no? So ang ginawa nila para mahuli si Jesus Christ sa kanyang pananalita, isinama nila yung mga Herodiano. Kasi ito yung mga sip-sip doon sa Romans, no? Mga sip-sip sila doon sa kaya maraming maniningil ng buwis doon eh. Galit na galit sila no? Kasi pag sinabing maniningil ng buwis, tinuturing ng mga makasalanan yun. Kasi mga nandadaya sila sa paniningil ng buwis. Sobra-sobra yung kanilang mga sinisingil. So napupunta yun sa treasury ni Caesar. Hindi naman daw gaano kalakihan yung inaano nila. Pero kinapupuutan ito ng mga Hudyo, no? Kasi ito'y nagpapahiwatig ng kanilang pagpapasakop sa Roma. So nagbabayad sila, pero masama ang kanilang loob. Kasi ang tingin nila doon sa mga Romano ay mga mapang-api. So, dito sa verse 16, no? Kinausap nila yung Panginoon, dinaan nila sa magandang pananalita. Siguro iniisip nila na sa pamamagitan ng pagbibigay ng papuri doon sa Panginoon, makukuha nila yung loob ng ating Panginoon. Sabi sa verse 16, Guro, nalalaman naming ikaw ay totoo o sincere doon sa ISV, no?
man of integrity, sabi ron sa NIV. At itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. At hindi ka nangingimi kanino man, sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. So makikita natin yung kanilang, kumbaga parang sales talk, no? Yung magandang papuri. At lahat naman ng sinabi nila ay totoo. Pero ang tanong, nasa loob ba nila? Nasa loob ba nila yung kanilang sinasabi? Sabi ni Isaiah, pinupuri ako ng kanilang mga bibig, pero ang kanilang puso ay malayo sa akin. At alam nating hindi nangyayari yan dito sa atin, no? Ang Kristiyanong totoo ay pag nagpuri sa Diyos, galing talaga sa puso. May sinseridad. Pag humingi ng tawad, may sinseridad. So, kinuha muna nila yung loob ni Jesus Christ at pag nakapasok ka na sa bitag nila, huli ka na, no? Kaya, tinanong nila ng gano'n ang ating Panginoon, ang hindi nila alam ng Panginoon yung kanilang iniisip. Ngayon, kung halimbawang ang sagot sa tanong nila na matuwid bagang magbigay ng o bumuwis kay Cesar o hindi. Kasi dalawa lang no? Oo o hindi lang At pag nagkamali ang Panginoon, masusukol nila. Okay? Pag sinabi ng Panginoon na, sige, magbayad tayo ng tax sa Roma. Lahat ng mga tao magagalit kay Jesus Christ, lahat ng mga Hudyo. Kasi hindi nila kinikilala yung pananakop ng Hudyo, ng Roma sa kanila. Pag sinabi ng Panginoon na, sige, magbayad kayo, si Jesus Christ ay lalabas na insurrectionist. Kumakalaban siya sa gobyerno ng Roma. Ayaw nilang gawin ni Jesus Christ yon dahil itong mga Romano ay nagpahirap sa kanila. So pag pag ang narinig nila sa Panginoon ay, sige, magbayad ka ng tax, iisipin ng mga Pariseo, hindi ito yung Misaya. Kasi yung Misaya ay hindi magpapasakop sa Gentile rule. Kung ganon, hindi ito yung haring darating. Ito ang talagang hari ay itong emperor. At iisipin ng mga Pariseo at ng mga Hudyo, traidor itong ating Panginoon, traidor ka sa bansang Israel. So, nagkukumit siya ng tinatawag na pagtataksil o treason. So, dahil doon, magkakaroon ng legal na batayan o legal na dahilan para ang mga Hudyo at mga Pariseo para i-execute si Jesus Christ pag siya ay nagsabi na pwede kang bumuwis kay Cesar. Ngayon, kung halimbawa namang sinabi ng Panginoon na wag kayong magbayad ng buwis kay Cesar, nagsaside naman siya o kumakampi siya doon sa mga Pariseo. Okay? Kasi yung mga Pariseo, naniniwala nga na itong mga mapanakop na Romano ay hindi dapat bigyan ng tax dahil nga Diyos lang yung kanilang pwedeng bigyan ng tax. So, at pag narinig ng mga Herodiano na hindi pwedeng magbigay ng tax sa kanila, huhulihin siya ng mga sundalo. Kasi doon sa chapter 20 ng Luke, itong mga Herodiano ay ipinadala bilang spies. Spies sila. Na pagka nagsalita yung Panginoon nang hindi sang-ayon sa kanila, huhulihin nila yun. So, ayaw ng
mga Hudyo na magkaroon ng authority sa kanila, ang Romano. So sa ganung issue, iisipin ng mga Pariseo na kawala si Jesus. Pagka dalawa alinman yung kanyang sagutin doon. Okay? At pagka ganon, alinman yung kanyang panigan, magkakaroon pareho ng legal na rason para patayin ang ating Panginoong Jesus. Pero akala nila, nahuli na nila yung Panginoon, no? Doon sa ganong tanong. So, dahil naiintindihan ng Panginoon yung kanilang kasamaan, naiintindihan ng Panginoon at alam ng Panginoon kung ano yung nangyayari sa puso, kung ano yung nilalaman ng puso ng mga lumapit sa Kanya, at alam din niya na yung sinabi yung sinabi ng mga Pariseo na ikaw ay totoo, ikaw ay nalalaman namin, ikaw ay nagsasabi ng katotohanan at kung ano-ano pang mga pang-uuto, hindi yun binili ng ating Panginoon kasi alam niyang sa pagsasabi ng mga Pariseo at ng mga Herodiano ay wala ang conviction sa kanilang puso. Naalala ko tuloy yung kantang I'm a Man Without Conviction ni Boy George, no? Kasi bakla yun si Boy George I'm a man, pero hindi niya malaman, hindi niya ma-feel na siya ay lalaki nga, no? Kaya walang conviction. So hindi sumagot si Jesus ng oo o hindi. Although virtually andun yung salitang oo at hindi, no? Kasi sabi niya, ang sabi rito sa verse 18, datapot na pagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutokso? Kayong mga mapagpaimbabaw. Kahit kailan hindi ma-appreciate ng Panginoon ng ganitong mga pananalita, no? At nagulat siguro yung mga Pariseo at mga Herodiano dahil ngayon lang sila nakarinig ng ganitong mga pananalita, no? Sa ibang mga tao hindi pwedeng magsalita sa mga Pariseo ang ganoon dahil takot din sila sa mga Pariseo, mahigpit sila sa kautusan. Pero itong Panginoon, totoo nga wala siyang sinisino, no? Kayong mga mapagpaimbabaw, bakit nyo ako tinutokso? So yung kanilang mga papuri ay hindi yun appreciable sa ating Panginoon. Kaya kung gusto nating ma-appreciate tayo ng ating Panginoon, dapat siguro andun talaga yung sincerity ng ating paglilingkod. No? Kasi ang Diyos ang nakakaalam at nakakabasa ng ating puso. So verse 19, ito yung ginawa ng Panginoon. Ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis at dinala sa kanya ang isang denaryo. So yung isang denaryo ay katumbas ng isang araw na sweldo. Okay? So ano yung ginawa ng Panginoon doon, no? Sabi rito sa verse 20, sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? So pinakita ng Panginoon yung larawang nandoon sa denaryo at sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Kaya ang sagot ng Panginoon ay hindi mo makikita yung salitang oo o hindi. Kundi ang sagot niya, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. So dahil doon, hindi nila nakuha yung direktang sagot sa Panginoon, sila'y umalis. Ngayon, yung picture ng Roman Emperor nandoon sa coin. So yung coin na yon ay bahagi ng economic system ng Rome. At hindi lang yon. Ito'y bahagi ng kanilang worship system. Bakit? Kasi yung sistema ng kanilang gobyerno ay nakakabit doon sa kanilang pagan religion. Yung nakalarawan doon na emperor ay kinikilala nilang Diyos nila. Kaya meron silang tinatawag na emperor worship. At doon galit na galit yung mga Hudyo at yung mga Pariseo. Kasi pagka sila'y
sumang-ayon doon sa ginagawa ng yung pagbubuwis, para na rin silang sumasamba doon sa Diyos-Diyosan ng mga Romano. Okay? At ang nakasulat doon, yung larawang naka-imprenta doon sa barya, ay larawan ni Tiberius Caesar, no? At itong si Tiberius Caesar ay anak siya ng tinatawag na The Divine One. Yung si Augustus Caesar. So dahil doon, ay ayaw magbuwis talaga ng mga Hudyo doon sa mga Romano. At doon, may nakasulat din doon na, kasi ang tanong ng Panginoon, sino yung larawan at ano yung nakasulat? Nakasulat doon yung salitang chief priest ng emperor na yon, no? Siya ay isang chief priest. So, kung titignan natin yung sa Latin, yung salitang chief priest, ito'y, ang pagkakasulat ay Pontifex Maximus. At yung salitang Pontifex Maximus, yun din yung title ng Roman Church nung Papa, no? Sa Roma. Kaya yung sa Rome, meron sila, tinatawag nila itong emperor worship. Kaya yung pagbabayad ng buwis kay Caesar ay itinuturing din nilang blasphemy. Kasi nga ito'y pagsamba rin nila sa Diyos-Diyosan at ayaw ng mga Pariseo. Ang tanong, alam pala ng Panginoon na yung nalarawan doon ay si Tiberius Caesar, no? At tinuturing ng Romano na the Son of the Divine God. Bakit pa siya nagbigay ng bakit pumayag pa siya na magbigay ng buwis kay Caesar? Dahil ang sagot niya ay indirect na yes, no? Ipinapakita lang ni Jesus Christ na yung kanyang pagbibigay ng buwis ay tanda ng kanyang paggalang doon sa authority ng Rome. At sinasabi rin sa Romans chapter 13 na yung lahat ng mga namumuno, ang Diyos ang naglagay, di ba? All the powers that be ay Diyos ang naglagay niyan. Walang anumang, walang sino mang pinuno, masama man o hindi, na hindi Diyos ang naglagay. At sabi sa 14, sabi rito, no? Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Ang kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa Diyos, sa utos ng Diyos sumasalangsang. Okay? At matatandaan din natin nung si Jesus Christ doon sa chapter 17 nung Matthew ay merong mga lumapit sa kanila ng mga kolektor ng buwis. Pero yung buwis na ito ay hindi kagaya ng buwis doon sa Roma, kundi yung temple tax. Sinisingil sa kanila ito para ma-maintain yung templo. Kung ano man yung mga kailangan gawin doon sa templo, yung pagsasaayos ng templo, kinukuha yun sa tinatawag na temple tax. Kaya nasabi ng Panginoon, tinanong niya si Pedro, yung bang mga tao, kanino nagbubuwis? Hindi ba sa hari? At yung anak ng hari, hindi siya nagbubuwis. Ang tinutukoy niya ay yung sarili niya, di ba? Siya ay anak ng hari. Siya ay anak ng kanyang amang Diyos. At lahat ng mga tao ay nagbubuwis doon sa hari. Kaya yung hari, ay yung anak ng hari, ay hindi na kailangan magbuwis. Pero ang sabi ng Panginoon, para wag natin silang ma-offend, magbuwis tayo. So ang ginawa niya, inutusan niya si Pedro na manghuli ng isda at doon niya nakuha yung drachma, no? Na yun ang pambayad nila doon sa yung para kanilang maging temple tax. At yun ay pagpapakita na ang ating Panginoon mismo ay gumagalang
doon sa inaatas ng namiminuno sa kanila. So kung ang Panginoon ay kumikilala sa otoridad ni Cesar sa mga temporal na bagay, ay dapat namang kilalanin ng otoridad ng Diyos sa spiritual na bagay. Ang isang kapansin-pansin dito ay yung coin na ang nandoon ay yung image, di ba? Alam ng mga Hudyo, ng mga Pariseyo, at naiintindihan nila na nung pinakita ng Panginoon yung coin at yung image, naiintindihan nila yung ibig sabihin ng Panginoon doon. Na kung yung image na yon ay tanda ng pagpapasakop mo doon sa Roma, sila na image ng Diyos. Tayong lahat na anak ng Diyos ay tagapagdala ng wangis ng Diyos. Dahil doon, tayo rin naman ay dapat kumilala sa Diyos. Kasi doon sa chapter 1 verse 27, sabi ron, tayo ay na-create bilang image ng Diyos. At alam ng mga Pariseyo, dahil sila ay merong yung mahigpit na pagsunod sa law, at yung sinasabi ng Biblia, ng banal na kasulatan, tungkol doon sa creation narrative. Kaya naiintindihan nila yon, na sila mismo ay tagapagdala ng image ng Diyos. Nabanggit kanina ni Deacon Edmond sa kanyang preaching na kahit na yung mga taong fallen ay image pa rin ng Diyos. No? Kasi doon sa aking nabasa, doon sa aklat ni Louis Berkhoff, no? Ang pagiging image ay ang image natin sa Diyos ay meron dalawang klase. Una, yung sa tinatawag nating comprehensive sense, at yung pangalawa ay yung tayo ay image ng Diyos in a restricted sense. Nung ang tao ay nagkasala, nawala yung image ng Diyos sa atin in a restricted sense. Ano yung image ng Diyos na yon? Yung kaalaman, katwiran, at kabanalan. Yun yung restricted sense. Nawala yun. Pero ang tao ay hindi lang image ng Diyos in a restricted sense. Kasi ang tao ay rational. Ang tao ay moral, no? At ang tao ay mayroong dominion sa mundo. Sa lahat ng nilalang sa mundo, siya yung naghahari. Siya yung mayroong kapangyarihan doon. Kaya nung nawala yung image ng Diyos in a restricted sense, tayo pa rin ay tagapagdala ng image ng Diyos. Kahit nawala yung ating kaalaman sa Diyos, nawala yung ating katwiran, nawala yung ating kabanalan. Tayo ay created sa image ng Diyos. Kaya naintindihan nila yon ng mga Pariseyo. At merong isang istorya doon sa Acts chapter 17, no? Nung si Pablo ay naglalakad, alam nating istorya, no? At nakita niya doon sa Athena, napakaraming mga Diyos. Mga Diyos-Diyosan doon, mga ribulto doon. Alam mo naman natin, yung mga Romano, talagang mahilig sila sa mga Diyos-Diyosan. At nakita ni Pablo na merong isang nakasulat doon, sa isang hindi kilalang Diyos. At ang sabi ni Pablo, itong hindi nyo kilalang Diyos na ito yung tunay na Diyos. Okay? Sabi rito sa Acts 17 verse 28, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao, na gaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunulak, sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at ng katalinuhan ng tao. Ang ibig sabihin, ang image ng Diyos sa kanila ay hindi katulad ng image ng mga ribulto, ng mga hayop na kanilang mga ginawa, o kung ano-ano pang mga uri ng o anyo ng Diyos-Diyosan na ginawa nila. Kasi naniniwala sila, gaya nga nung sinabi ng kanilang mga manunula, na tayo'y lahi ng Diyos. Kaya hindi tayo
ginawa ayon sa image ng mga Diyos-Diyosan nyo. Tayo'y image ng Diyos. At sabi sa verse 24 ng Acts 17, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan ng lahat ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa ay Panginoon ng langit at ng lupa, no? Ang Diyos ang gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga naririto. Siya yung Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumataan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng tao na para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Hindi na natin kailangan bihisan, hindi na natin kailangan pagpagan ng alikabok, hindi na natin kailangan handugan kung ano-anong mga pagkain. Hindi ka dapat magpahid doon, no? At ipahid mo rin sa katawan mo. Kasi hindi naman nangangailangan ng Diyos ng mga paglilingkod ng mga kamay ng tao na para bang may kulang pa sa Diyos. Ang Diyos ay supisyente sa kanyang sarili. At siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. So dahil sa siya tayo ay nasa image ng Diyos, dapat nating kilalanin ang Diyos at tayo ay dapat sumunod sa Kanya. Hindi lamang yun, sabi ron, siya ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Binigyan niya tayo ng trabaho, binigyan niya tayo ng maraming pera, binigyan niya tayo ng bahay, binigyan niya tayo ng sasakyan, binigyan niya tayo ng kalusugan, no? At marami pang mga binigay sa atin na lagi nating natatama sa araw-araw. At binigay niya yon, sabi sa verse 27, ang dahilan upang kanilang hanapin ng Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. So paano natin i-honor ang Diyos? Hindi lamang sa pamamagitan ng pagbibigay ng dapat ibigay sa gobyerno, kundi magbigay din para sa Diyos. At ito'y paraan ng ating pag-honor sa Diyos. Kasi lahat naman ng mga bagay ay galing sa Kanya. At ang isa pa, nagpapahiwatig ito ng citizenship natin sa langit. Sa Philippians 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Pinanganak niya tayong muli, inampun niya tayo, ginawa niya tayong mga anak, pinaghandaan niya tayo ng matitirhan. At dahil doon, nung tayo'y kinuha ng Diyos bilang mga anak, binigyan niya sa atin ang kanyang espiritu, dapat lalong nag-uumigting yung ating paglilingkod, na mas nai-intensify yung sigasig natin sa pagtulong, yung pakikiisa sa mga gawain sa iglesia, yung pagmamahal natin sa Diyos. Nung tayo ba'y naging Christian, na ibalik na yung image ng Diyos sa atin? Hindi instantly, pero unti-unting ibinabalik ng Diyos. Kung noon, nilikha na ang ating mga magulang, nadala-dala na ang wangis ng Diyos. Nung nagkasala sila, nawala ang image ng Diyos in a restricted sense. Pero plano pala ng Diyos na sa pamamagitan ni Kristo ay muling maibalik yung image. Sa pamamagitan ng sabisan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, no, ay ibinabalik, unti-unting ibinabalik ng Diyos yung image niya sa atin. Doon sa Romans 8, chapter 29, nakalagay doon, that may be conformed to the image of His Son, para maging sumang-ayon tayo doon sa wangis ng kanyang anak. At dito sa 2 Corinthians 3:18 ay meron tayong mababasang ganito. 2 Corinthians 3:18,
gusto kong ano. Yan, 3:18. Huwag dayain. Ay, 1 Corinthians pala ito. 2 Corinthians. Okay. Tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng sa isang salamin, ay nababago sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Kaya ang pagbabalik ng image ng Diyos sa atin ay hindi instantaneous event, kundi ito ay unti-unti. At ito ay nakukultivate sa pamamagitan ng araw-araw na pananalangin, ng araw-araw na pakikinig ng salita ng Diyos, yung pagmumortify ng natin sa ating mga kasalanan, at sa palagi ang paghingi ng tawad sa Panginoon. Ano ngayon ang maibabalik natin sa Panginoon? What can we render to God? Wala tayong maibabalik. Kasi yung salitang render ay ibig sabihin ay payback. Hindi natin pwedeng suklian ng mga material na bagay yung gusto ng Diyos. Kasi ang salvation is by grace and it is free. What can we render to God? Therefore, honor Him, thank Him, obey Him, submit to Him. At ang sabi sa Romans chapter 12, ibigay natin yung ating katawan bilang isang haing buhay, na yun yung ating katampatang pagsamba. Not necessarily money, no? Kasi kailangan laging motivated ng love yung ating pagbibigay. Nung binigay nga niya yung kanyang anak For God so loved the world that He gave His only begotten Son. It is motivated by love. Ibigay man natin yung ating katawan, ihain man natin, sunugin, wala ka naman pag-ibig, wala rin. No? Hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon. Sana naging maliwanag sa atin ang dahilan kung bakit tayo ay nilikha sa image ng Diyos. Ito ay para i-honor natin yung ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa hapong ito na kami ay nakapagbigay, Panginoon, ng maliit na pagsamba, Panginoon, sa iyo. At alam namin kami ay pinatnubayan mo sa nagdaang maghapon na ginagawa namin upang ikaw ay aming luwalhatiin. Panginoon, wala kaming maibibigay sa iyo pabalik, kundi ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga bagay na pinagkaloob mo sa bawat isa amin nang walang bayad. Purihin po ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.